Okay, sabi na autentiko. Good evening. Good evening po, bro. Hello. Good evening po sa lahat. Kanina po may nagtanong na nakakain daw siya ng karne na Friday ngayon. Tapos, dagdag ko lang dun sa tanong niya, paano naman pag yung hindi nga tayo nakakain ng karne, pero yung mga gulay naman natin is may nor powder or minor cubes or May yung nor cube. noodles natin Nor cube. Chicken cubes. chicken flavor Chicken or cube. beef Beef cube. flavor, paano yun? Pag ganun, pag yung mga gulay natin may nakahalo na ganun. Oh, quick chow. Yung quick chow natin, may beef flavor. Oo nga. Magandang araw po sa inyong lahat. So, sa umagang ito, sa araw na ito, meron tayong tampok na video recap mula sa live ng Punto por Punto kung saan may nagtanong patungkol sa Nor Cubes. Nor Cubes, beef cubes, chicken cubes, yan. Halimbawa, Biyernes, ang ulam gulay, pero may beef cube. hindi ko naisip yun, ano? Walang kumakain ng karne. Pero ang ulam, quick chow, beef flavor. Maggi noodles, beef flavor. Maganda nakaisip ng tanong yun, no? Pero maganda siyang ating alamin ang sagot dyan. Kung okay ba yung mga cube lang, mga cube. Kung yun ba ay kasali o hindi. Magandang tanong yun. So, mas maganda dyan ate pakinggan kung paano yan sagutin ng ating mga kasamahan sa Punto por Punto. Okay, no? Kung naangaw na ito. Buhay pa ako, nilalangaw na ako. Ano ba naman to? Ba't kaya nakapasok yan dito? Okay. So, sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at the notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas namin sa channel na ito. Huwag niyo rin po kalimutan na mag-comment at i-share ang video upload namin ito. Kaya huwag na po nating patagalin, simulan na po natin. Okay, sabi na autentiko. Good evening. Good evening po, bro. Hello. Good evening po sa lahat. Kanina po may nagtanong na nakakain daw siya ng karne na Friday ngayon. Tapos, dagdag ko lang dun sa tanong niya, paano naman pag yung hindi nga tayo nakakain ng karne, pero yung mga gulay naman natin is may nor powder or minor cubes or May nor yung cube. noodles natin Nor cube. chicken flavor Chicken or cube. Beef cube. flavor, paano yun? Pag ganun, pag yung mga gulay natin may nakahalo na ganun. Oh, quick chow. Yung quick chow natin, may beef flavor. Oo nga. Problematic talaga eh. Lalo na kung nasa nasa Saudi ka, yung mga Muslim. Di ba? Puro doon, baka. Yung quick, Walang yung quick chow. Ano baka yung doon. quick chow? Halal yung quick chow. So, ang turo ng simbahan kasi dyan, hanggat maaari, wala nga. Even sabaw, even yung mga Norcube. Although, meron naman ako na-research dyan na okay lang daw yon, but as much as possible kasi yung karne kasi, kahit nga ako rito, halimbawa, sabi nga rin ni Mrs., sabaw lang naman yan, but may karne yan eh. No? Strictly speaking kasi talaga, alam mo yon. Saan ba galing yung nor na yon? Yung sinasabi natin, no, is chicken cube. Chicken. No, tayo kasi makakaano nun kasi marami nga yung mga question, paano yung ganito, paano yung ganon. But strictly speaking, bakit ini-strict na simbahan yun yung Friday sa mga nakikinig?
ito po yung kinag-commemorate ginugunita natin ang pagkapakasakit at pagkamatay ni Kristo sa Friday. So kaya hangga't maaari po, wag kahit nga yung mga sabaw-sabaw ng karne kasi it's still there is a meat there, no? Yung nga iba fasting din ang ginagawa, no? Hindi naman sa naghala ko fasting po. Yung iba si Doc De King nga 2-3 times nagfa-fasting pa yan. Hindi lang abstinence nga dapat eh. Dapat nga talaga biblically fasting eh. But in general, ang simbahan ang nag-ano lang diyan na talagang pinagaan niya sa mata ng mga tao. Ang mahirap, abstinence na lang hindi pa magawa ng tao, di ba? Paano kung magpapako pa tayo sa krus? Yun nga ang ano, no? So, paano yung mga ganon? Iwasan po. Inaano na simbahan hangga't maaari. Siyempre, hindi naman na nakakain ka kasi may chicken cube yan o nor cube yan. Ako, hindi naman ganon. But, tayo na lang. Kaya nga, Code of Canon Law 1249, we can do our own penance in our own self and our way, in our own way. Bago niya sinabi sa 1251 na abstain from it, it should be observed in all Friday the whole year. Bago niya sinabi yun, we can observe in our own penance. So pwede tayo kung mas heavy pa doon, hindi yung we do our own penance naman, mas magaan naman. Minsan nga kakain pa ng maraming isda, kaya mamahaling isda, mamahaling gulay pa. O minsan hipon, actually hindi bawal ang hipon, mahal din ang hipon. Kasi ang kaya nga abstain, Friday is a penance day. So yung iba nagfa-fasting talaga, fasting siya talaga every Friday sa charismatic kung sinalihan po. Wednesday, Friday because biblically kasi Wednesday, Friday talaga the whole year. Dapat mas ano doon, siyempre mas natutuwa ang Diyos doon dahil ang simbahan na nagsabi, ginugunita mo ang pagpapakasakit ni Kristo ng ating Panginoon Kristong tagapagligtas diyan sa Friday na yan. Kaya nga doon inano yung ginaan lang eh. Pero actually, yung unang Kristiyano noong pa man, fasting talaga yan. But the church, no, abstaining from it na lang. So at even yung mga sabaw, cubes, iwasan na rin po natin, no? Kung gusto talaga natin mag-sacrifice during Friday, paggunita lang naman sa ating Panginoon Kristo yung passion and death niya sa Friday na yon. Kapatid? Ako, thank you po. Thank you. So as much as possible sa mga nakikinig. No, turo ng simbahan, mahigpit yan, disobedience yan. Pag pipilitin natin, ito yung gagawin ko, ito yung ano lang, kakain ako ng hipon o maalimasa, mamahalin pat masasarap din. Walang penance doon, walang sacrifice. So as much as possible, yung ano lang, no, mas maganda po kung ano kayo. Hindi bawal yun kung gusto niyo mag-fasting. Sa Code of Canon Law natin, sa lahat na nakikinig, pwede po yun. Pwede yun, di bawal yung mag-fasting ka na lang instead of abstinence kasi you can do your own way, your own penance, your own sacrifice. Hindi tayo gagawa po ng mas magaan doon. Ay, sabaw lang to. Sa mga nakikinig, ay magsasabaw ako para maglasang karne pa rin. No, kasi Jesus suffers on that day. Nagsuffer siya, pinako sa krus. Ang simbahan, mahal nila si Jesus, mahal natin siya, siyang tagapagligtas natin. Ibinigay niya yung buhay niya yung Friday na yon. So gusto ng simbahan, tayo rin. Konting sacrifice lang po. Mas maganda nga kung kaya mo mag-fasting ka eh. Mas maganda yun kasi biblical, sabi ni Jesus, pag umalis na ako, saka pa lang sila mag-aayuno. Talagang mga nag-aayuno kaya yung mga apostoles. Noon pa lang, fasting na, hindi abstain. Ano unang Kristiyano? Talagang pag-aayuno. Ngayon lang ginaan ng church. Pero mas maganda yung deposit of faith yung una. Kasi mas nalulugod ang Diyos yung nagsasacrifice para sa araw ng kamatayan niya. Ulitin ko po, no? Mas natutuwa ang Diyos yung nagsasacrifice tayo dun sa araw mismo ng kamatayan niya, yung Friday. Yun din kasing ginawa ng church sa atin ngayon. Mas maganda kung fasting. No? Kung hindi kaya, abstain from it pero konting-konting kain lang. Pag Friday, sacrifice. Ako kanina talaga sacrifice talaga sa trabaho. Kahit nga tubig minsan, inaano ko yan. No?
Kasi for Jesus lang naman, just once a week lang naman yan. Maganda pa rin sa katawan, maganda rin sa katawan ng fasting. Bro Jando? Ganun ba yun? Kung nakalimutan, Mother Angel, Nakalimutan naman. Iba naman ano yun. But kailangan pa nakalimutan rin. ba na Biyernes pala ngayon? O para si ano nga, Bro Jun, ganun din. Di mag ano ka, act of contrition ka at isama mo kung kaya sa kumpisa. Kagaya na sinabi ko kanina, you can always ano naman, no? Kasi pag no fault on our own, nakalimutan. Yung kasing, kailan ba nagkakasalang tao? Intentionally. No? Yung ini-intention mo. Pero kung wala kang intention, nakalimutan mo lang, venial sin pa rin kasi yun. No, sabi niya, so sabi niya, for seven, penance, Holy Rosary daw pwede. Yun nga yung sinasabi natin, no? Kung gusto mo kung gusto mong ang Holy Rosary naman, hindi naman iba naman yung turo sa abstinence sa JPS, no? Jesus for Servant. Iba naman 'yon, no? May mga taong kailangan ng protein. Yes, yung mga ibang exempted po yung mga ano, yung mga may sakit. Iba naman 'yon. No, may exemption 'yan pati yung magpapadede, yung may sakit sa ganito with the exemption. But yung mga for healthy lang naman 'yan, yung mga gusto mag-fasting kung kaya. No, ngayon nasa sayo, kaya ko bang mag-fasting? Kaya ko bang mag-sacrifice para kay Lord? Kung kaya mo, gawin mo. Pero kung hindi ayaw mo gawin, disobedience of the church yun, mga brothers and sisters. Disobedience of the church po yun. No, hindi naman natin pwede mag-ano na, habang pinapako sa cross si Jesus, tayo naman nagsasaya. Yung Friday na yun. No? Yun po yung turo na simbahan. Bro Jando. Okay, tapusin ko na sana yung ating live ngayon dahil alas 10 na. Pero may tumawag na emergency, nag-request ng another 15 minutes. Sabi niya, Rujando, walang naiwan sa laptop ko, walang mag-i-end ng live ko. Ganon. So, sabi ko, paano yan? Yung binyahe mo, 40 minutes. Sabi niya, malapit na ako, 15 minutes na lang. Butang kang 40 minutes, ha? Okay. Ito naman tayo kay Nora Taiko. Good evening, Bro Angel. Napa-bless ako ng blessed salt. Pero hindi talaga malaki na rock. Malaki lang ng konti sa iodized salt. Bro Angel, okay lang ba yun? Hindi siya ano to. Brother Romer to. Brother Romer, sa'yo ito. Okay, so rock salt talaga mga kapatid. Pwera lang kung wala talagang stock, no? Kasi meron na yung iodine. Yun din ang kailangan natin, yung pure, no? Pure na rock salt. Mabibili yan kung saan ka man ngayon. Mas malaki daw sa Brother Romer, sa iodized. Baka ito yung table salt. Yan ang normal. Yan ang normal na salt na mabibili natin sa merkado kasi pwede yan. ano yan? Kapag wala na talaga, wala talagang stock doon sa mismo na lugar, maghanap muna siya, magtanong-tanong. Kasi dito din sa Bukidnon, kasi nagtatanong doon, yung ibang pare dito gumagamit na ng merong iodine. So, ang pinaka talaga ng simbahan is pure rock salt. Rock salt, wala yung iodine. Kasi kinukontrol yung pagkaano niyan, yung anong tawag niyan, yung lasa niyan kasi delikado din yan kapag yung pure na rock salt kasi baka yung sa waiter kinokontrol ng iodine yung talaga yung alat. So yun, hinuhuli yan sa mga merkado kapag merong rock salt, no? Hinuhuli talaga yan sa totoo lang. Kaya nga kapag magpunta ka muna kung saan yung yung paggawaan talaga ng asin. Punta ka doon, maghingi mag-ano ka kanang yung ibig sabihin na anong tawag niyan, yung bumili ka doon tapos merong iba na kapag bumili ka ng rock salt, dapat ka ring bibili ng iodine kasi kailangan din yan eh. Yun ang ginagawa dito sa Bukidnon kapag nagtitinda kasi sila ng asin, kapag pumupunta sila doon sa mismo na paggawaan, dapat talaga kung isang sako na na rock salt
parang isang sako din yata na iodine na katumbas nun kasi kapagka mahuli kayo magmumulta talaga. So yun lang, hindi kagaya sa Bohol na ang daming stock ng rock salt. So hindi natin alam kung saan na ano kayo, saang lugar kayo. So mas maigi na magtanong-tanong muna, no? Kasi yun ang pinakakailangan. Pero wala na talaga, wala talagang choice. So ah, kung wala na talaga sa mall or something kung saan, meron namang nagbibenta niyan pero mahirap hagilapin. So ano na lang kung wala talaga, pwede na 'yon, walang problema. Basta ang payo ng simbahan, as long as merong stock, bumili po kayo kasi kailangan po ang pure. Kasi ano po ang purpose ng mga rock salt, malalaki kasi 'yon, kasi matagal 'yon matunaw. Yung presensya ng ano, yung presensya talaga ng asin, yung blessing andun pa rin. Hanggang 1 week 'yan, bago matunaw. So maganda hindi ka na palaging maglalagay. So mas maigi kung wala na talagang rock salt, yun, magbili tayo. Pero yung pinakamainam na ginagamit namin yung oil. Bakit? Yung oil kapagka krinos mo yan doon sa mga bintana na glass, kahit na ilang taon pa yan, andun pa rin yung ano niyan, yung oil. Hindi talaga yan nawawala. So maganda na gamitin. So yun lang kapatid. So yun lang ang sagot natin, Bro Jando. Ayan, so yun ang sagot ni Brother Angel sa nagtanong tungkol sa pwede bang gamitin ang Nor Cubes o Beef Cubes sa araw ng Biyernes. O, yan ang sagot ni Brother Angel. Then doon naman sa tanong naman ni Ate Nora tungkol doon sa rock salt, kaya nga nasabi natin, mahalaga rock salt. Hindi naman kailangan na sobrang laki talaga ng rock salt. Ano mga gamitin sobrang laki ng rock salt? Dati may ano ito ng rock salt to, ganyan kalaki, paano gagamitin yun? Sobrang laki, ganyan nga. Paano gagamitin yun? Ganyan. Ibabato mo yung ding-ding. Hindi. Nalala nyo dati, nung hindi pa usong iodized salt, di ba meron tayong asin nilalagay sa prito, pag tayong prito ng isda, di ba lalaki, ganyan lang kalaki ng mga ng mga butil ng asin, yung mismong galing sa dagat, hindi ba, galing sa dagat mismo, tapos tinutuyo, nagiging asin, di ba yun, nalala nyo yun? Meron tayong ganyan na na mga na asin dati, wala pa na uso yung iodized salt. Yung ganung asin, pwede yun. Hindi iodized yun. Kahit na ganun na siya kalaki, hindi siya iodized. Pwede yun. Hindi na kailangan na sobrang laki-laki ng bote na. Hindi ganun. Ang mahalaga, hindi iodized. Kasi kahit na gaano pa kalaki yan, basta iodized salt, hindi pa rin pwede. Kasi may iodine siya. May chemical siyang nilagay, iodine. Yung iodized salt kasi, ginawa yung iodized salt kasi marami ng mga tao nagkakaroon ng goiter. Goiter o yung malaki leeg. Nangyayari yung pag ang tao daw is kulang ng iodine. Kaya yung mga asin nilagyan ng iodine para maging iodized salt. At dahil naging uso ang iodized salt, pati mga palengke, yung mga asin nila nilagyan nila ng iodine. Kaya nagiging iodized salt. Ngayon, ano ba itong langaw na ito? Matapos lang ako ngayon, papaluin talaga kita, lagot ka. Ha? Buhay na buhay ako, lalangawin mo ko. Ano ka ba? Ha? Ito ha? So, yun ang ano doon. Kahit na gaano pa kalaki yan o kaliit yan, basta may halong iodine, hindi yan pwede. Kasi may chemical, no? Kaya mas maganda yung pure talaga siya na salt, pure salt, wala siyang chemical. Hindi rin yung galing sa Himalayas. Iba naman yung Himalayas rock salt. Wag yun. Kasi based sa research ng mga exorcists, yung Himalayas mountain, ginagamit yun ng mga occultism para sa kanilang mga occult and ritual activities.
Kaya contaminated yung buong yung buong bundok o kayo kukuha doon ng ng asin. Kailangan talaga pure salt or pure rock salt or pure table salt. Basta walang iodine na halo. Yun. Hindi siya iodized na. Okay lang yun. Kaya napahaba itong natin kasi si Brother Jun din nag-request na may lakad siya, wala mag-i-end ng live niya kaya nadagdagan yung oras. Ganun pa man, sana po naintindihan niyo po yung sagot ni Brother Angel tsaka ni Brother Romer. Kaya mamaya pong gabi, anong araw ba ngayon? Ngayon ay araw ng Huwebes. Okay, open ang Office of Exorcism. So mamayang gabi, abangan po ninyo Worldwide Catholic Bible Study. Okay, maraming salamat po and bye-bye.